Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Michelangelo Bordonado, nag-aaral sa Sitio Naga Campus. So, sa ngayong araw, tatalakayin natin ang selection sort at papaganahin natin dito sa ating IDE. So, unang-una is gumawa tayo ng class na tinatawag nating selection sort. Tapos gumawa tayo ng isang main method na kung saan ito ang tinatawag kapag nagsisimula ka pa ng isang program. So, ang naglalaman ito ng iba't ibang program. Tayo ng isang integer na tinatawag nating array na may laman na may lamang mga numero. Tapos iprininta natin ang mensahe na original array at tinatawag natin ang method para maiprinta ang laman ng isang array. So, diyan makita natin. Sunod is tinatawag natin ng ang method na selection sort para masorted natin at itong mga numero na nakaloob sa ating integer array. Tapos iprininta natin na sorted ng ating array gamit ang method na print array para sabihin ito ay nakaayos na. Tapos gumawa tayo ng isang method na naglalaman ng mga implementasyon ng selection sort. Tapos gumawa tayo ng isang tapos diyan kumuha tayo ng haba ng array kung ilan ang mga variable na nandyan. Tapos gumawa tayo ng isang looping para sa bawat elemento ng ating array na gagawin maliban sa huling elemento. So, dyan. Tapos, itinatag natin na ang ating minimum index ay si I, na kung saan ginagamit natin sa unang looping. Tapos dyan, ikalawang looping, na nagdeklara naman tayo ng integer na G, na kung saan katumba siya ni minimum index tapos na may karagdagang isa. Dito sa ating looping ipapaliwanag ko kung ano ang nangyari dito sa ating code. Unang-una, sa unang loop, dineklara na natin na si I ay ating minimum index. Si minimum index ay meron siyang kabuuang value na 84. So, yan ang ating minimum index. Tapos, pumunta siya dito sa G kung saan si array G ba daw natin ay mas mababa sa minimum index. Totoo. Diyan, pupunta natin dito. Totoo. Si minimum index natin ay ang maging minimum index na natin ngayon ay hindi na si 84. Kung hindi, ito na ay si 42. Tapos mag-increment si G na si G daw ay may dagdagan ng isa kung saan sa index. So ngayon, ang ating minimum index ay si 42. So pupunta din dito. Tingnan natin. Balik tayo sa F kung saan si array J ba daw is mababa sa minimum index. Tama.
Mag-i-increment naman si G, ang ating minimum index na ngayon ay maging si 16 na naman. Hanggang sa dulo, diyan ay titingnan niya hanggang sa dulo, hanggang sa makita niya ang minimum index. So diyan, pagkatapos niya makita ang minimum index sa ating array, pumunta siya dito sa baba na pagkatapos niya mascan sa buong array at temporary daw na dineklara na natin na si temporary number ay katumbas ni minimum index. Samantalang dito si array natin na minimum index katumbas na daw ni array I, kung saan ang ating minimum index si 10 katumbas daw ni magiging, so dito sa baba dineklara natin na si temporary number is may array na may index na i-store niya dito sa temporary, tapos ang array na minimum index is katumbas daw ni array I, kung saan ang ating array I 84. Samantalang dito sa baba ay matagumpay nating napagpalit, kung saan ang ating array ay katumbas daw sa temporary number. So ngayon, matagumpay na nating naprinta. Pagkatapos natin mascan ng buong array, tinutukoy natin ang minimum element at iniswap natin sa kasalukuyang element na tinitignan natin sa array I. Pagkatapos dyan, itong method ay para may print ang array. So, yan, gumawa tayo ng for loops kung saan para sa bawat elemento ng array at ipiprint ito. So, okay. Tapos, gawa tayo ng isang print line para sa paglagay ng malinis na output. So ngayon, makikita nyo ang ating output, ang ating resulta. So dito matatagumpay natin na napiprinta na sa original na array ay ang laman ng ating array na hindi pa sorted. Samantalang dito sa baba sorted na siya na array. So yun lang po, salamat.